Pumayag ako maging betka ng ninong ko para matustusan ang pag-aaral ko. Sisimulan ko po ang kwento ko, Kuya Junjun, nung nag-aaral pa lang ako ng high school, siguro mga third year pa lang ako noon, at panganay ako sa 12 magkakapatid, at lagi sinasabi ng magulang ko sa akin na ako lang ang pag-asa nila na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ako po si Divine, 22 taong gulang, at nangungupahan po ako ngayon dito sa Blumentritt. Masasabi ko pong isang kahig, isang tuka ang pamilya namin kasi ang parehong magulang ko ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero nakikita ko naman na ginagawa nila ang makakaya nila para mabuhay kaming 12 magkakapatid. Pero hindi lahat sa amin ay nakakapag-aral kasi hindi talaga kaya ng magulang ko na pag-aralin kaming lahat. Minsan ay sinama ako ng tatay ko sa birthday ng ninong ko na si Ninong Gilbert. May kaya sa buhay si Ninong Gilbert. Kaya pag nakikita ko sila, ay naiinggit ako kasi kahit papaano ay hindi sila namomoblema sa kakainin nila ng asawa niya at mga anak niya. Hindi gaya sa amin na lagi iniisip kung paano makakakain sa araw-araw. Nung nagkainuman na sina Papa at Ninong Gilbert ay lagi sinasabi ni Ninong na ang ganda ko daw na bata, swerte daw ng mapapangasawa ko. Sabi naman ni Papa ay oo, maganda ang panganay ko at siya ang pag-asa namin kaya pinipilit namin na makatapos siya. Sabi pa ni Ninong Gilbert ay kung wala lang akong asawa ay liligawan ko na yung anak mo, pare. Banat ni Papa, hindi pa pwede magkaroon ng karelasyon. Yang anak ko, pare, bata yan, hindi pa nga tapos ng high school yan. At nagpaalam na ako umuwi kasi wala naman ako makausap doon sa party na yon. Nung papauwi na ako ay sinimplihan ako ng ninong ko nangabot ng isang papel na may kasamang pera. Nung nakalayo na ako sa kanila, ay nakita ko ang papel na may sulat na may laman na 500 piso at nakalagay sa sulat na kung kailangan mo ng pera, ay sabihan mo lang ako. Hindi ko masyado inintindi yung sulat kasi mas inintindi ko yung 500 piso. Binigay ko yung 300 kay mama at tinabi ko yung 200 para may panggastos ako. Sinabi ko sa mama ko na bigay ni Ninong kaya hindi na siya nag-usisa pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkasakit si Papa at hindi na kayang makapagtrabaho at kinausap ako na baka mapipilitan akong huminto ng pag-aaral dahil sa sitwasyon namin. Hindi ko alam bakit ganito ang nangyayari sa amin at parang nawawalan na ako ng gana sa buhay. Ngunit bigla ko naisip ang sinabi sa akin sa sulat ni Ninong Gilbert na pag nangailangan ako ng pera ay sabihan ko lang siya. Hindi na ako nag-alinlangan pa at kinausap ko na si Ninong Gilbert. At sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng pera kasi may sakit si Papa at ayoko rin huminto ng pag-aaral dahil ako lang inaasahan ng mga magulang ko. Tumahimik saglit si Ninong Gilbert at lumingon-lingon sa paligid sabay sabi sa akin na, may solusyon ako sa problema mo kung papayag ka. Pag-aaralin kita at magbibigay ako sa iyo ng extra pera para sa pamilya mo kung papayag ka na maging betka ko. Nagulat ako sa inaalok sa akin ni Ninong Gilbert kaya napatayo ako sa kinauupuan ko. At akmang aalis na pero pinigilan ako ni Ninong at sabi niya na, pag-isipan mo yung sinabi ko pero hindi kita pipilitin at binigay niya sa akin cellphone number niya para tawagan ko pag nagbago isip ko. Kaya umuwi agad ako at sa isip ko ay maghahanap na lang ako ng ibang mahihiraman ng pera ngunit pag uwi ko ay nagulat ako na lalong lumala ang sitwasyon ni Papa na kailangan na siyang isugod sa ospital. Nung nasa ospital na kami ay wala kaming kapera-pera. At sabi ng ospital ay kailangan ng i-admit ang papa ko. Tuliro ang isip ko, Kuya Junjun. Isa lang ang pumasok sa isip ko nung gabi na yon, ang tanggapin ang inaalok ni Ninong Gilbert. Tinawagan ko siya at pinaalam ko sa kanya na payag na ako sa inaalok niya. Pero sa isang kondisyon na tulungan niya muna kami sa bayarin sa ospital. Kinabukasan ay pinapunta niya ako sa isang motel at sabi niya, doon niya ibibigay ang pera na kailangan ko para sa ospital. 16 na taong gulang lang ako. Noon, Kuya Junjun, kaya takot na takot ako pumasok sa isang motel. Pero kailangan ng papa ko ng pera. Hindi naman ako halatang 16 na taong gulang dahil maaga na hubog ang katawan ko. Kaya marami din nagkaka-interes sa akin. Pumunta ako sa kwarto na kinuha ni Ninong Gilbert at doon pagpasok ko ay nakita ko na nakatuwalya na lang si Ninong Gilbert. At sabi niya ay isarado ko na ang pinto, baka may makakita pa sa amin. At alam ko na may mangyayari sa amin ni Ninong, kaya hinanda ko na sarili ko, si Ninong ang nakauna sa akin, Kuya Junjun. Kaya grabe ang sakit na naramdaman ko, noon kasi napuwersa ako. Nakatatlong rounds ata si Ninong sa akin.
Matapos ang 3 oras namin ay inabutan niya ako ng pera na 10,000 para daw pambayad sa ospital. At nag-usap kami na ikukuha niya ako ng apartment at doon na ako titira at dadalaw-dalaw na lang daw siya habang pinag-aaral niya ako. Matapos yun ay pinalabas ko sa magulang ko na pumasok akong kasambahay habang nag-aaral ako para lang hindi ako mahinto sa pag-aaral at para makatulong din ako sa kanila. Pero lingid sa kaalaman nila ay binahay lang ako ng ninong ko.